Alright, anyong haseyo mga kababayan kong Pilipino. Kamusta po ba tayong lahat dyan? I hope and pray na sa biyaya po ng ating mahal na Panginoong Hesus ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat, ano? For today's video po, tara samahan niyo po ako sa aking sa aking isang araw na trabaho kumbaga, no? So tayo po, kagaya po ng ating mga naunang mga vlogs, tayo po ay isang manggagawa, isang factory worker, isang EPS worker po rito sa bansang South Korea, no? Araw-araw po ganito po ang ating trabaho mga kababayan ko, ano? Isa po tayong factory worker. At ang trabaho po natin dito, ito po press machine po ito. Ito po ay hindi siya automatic, manual po ito, kaya ito po ay delikado. Alam nyo ba mga kababayan ko, meron pa akong good news na sasabihin sa inyo. Sa atin pong mga aspirants dyan, na mga kababayang Pilipino, ano, na nasa Pilipinas, na siguro sa ngayon ay nag-aaral po kayo, o yung iba nagpaplano pa lang na mag-aral ng Korean language para maipasa ang exam. Alam nyo po ba na by next year, ay sobrang daming factory workers po ang kailangan ng South Korea kasi declining nga po ang kanilang population at ang manpower po ng South Korea ay talagang kulang na kulang, kaya nangangailangan po sila ng maraming mga manggagawa. Kaya ikaw kababayan na nanonood ditong aking vlog, ang payo ko sa iyo, kung talagang or kung may gusto ka pong marating na bansa or kung gusto niyo pong makarating rito sa bansang South Korea, all you have to do ay talagang mag-aral ka po talaga ng Korean language nang sa ganun ay maipasahan niyo po ang exam. So sa pagkakataon pong ito, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pagsuporta rito sa channel natin. Asahan niyo po na patuloy tayong mag-upload ng mga content na pwede pong mag-inspire sa inyo mga babayan ko, sa mga nagnanais pong magtrabaho rin po dito sa bansang South Korea. Wala pong trabahong madali mga kababayan ko, ano? At kahit mahirap man yan, ay okay lang po yan, lalong-lalo na po para po doon sa mga taong talaga namang may pinapangarap na marating or ma-accomplish sa buhay, no? At the same time, lalo na kapag tayo po isang pamilyado na kagaya ko po. So, kagaya po ng mga nasabi ko doon sa mga nauna kong vlog, tayo po ay 10 taon na sa kumpanyang ito. So, ito pong kumpanyang ito ay napakaliit lang po ito. Family business lang po ito. Puro isipin nyo po, nakakapag-survive po siya, no? At nakakuha pa rin po siya ng mga foreign workers na tayo po, ano? So, dito po sa kumpanyang ito po, as you can see, 3 lamang po kaming Pilipino sa pagkakataong ito, no? Dahil yung mga ibang mga Pilipino po ay umuwi na po ng Pilipinas. So, iba-iba po yung lingwahe namin. Yung isa dyan ay Ilocano, yung isa Kapampangan. Ako naman po ay proud na Bisaya. So, yun po. Ganun pa man, iba-iba mo po yung lingwahe namin. Nagkakasundo at nagkakaintindihan po kami. Then, meron po kaming isang pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan, ano. So yun po. Ayun nga pala, no, nais ko rin palang ibahagi sa inyo na kami po ng kasama ko rito ay pumasa po kami sa level 2 ng Korea Integration and Immigration Program, ano. So sobrang saya po namin kasi yun na lamang po ang nag-iisang kulang na requirement para po makapag-apply po kami ng professional visa na A7-4, ano. So sobrang saya po talaga namin kasi noong November 26 ay ginanap po ang aming final exam sa KIIP level 2 at saka basta sobrang saya po kami. Di ko po ma-explain, di po namin ma-explain yung aming nararamdaman kasi answered prayer po talaga yon. Kasi di po namin akalain na makapasa kami kasi mahirap po ang exam. Ang exam po ay written. And at the same time, meron pa pong interview, no? So, doon po sa interview yung sobrang hirap kasi kung hindi ka po talaga nag-aral, ay talagang malabo pong maipasa ang exam. Ganun pa man, sa biyaya po nating mahal na Panginoong Hesus ay talagang salamat talaga dahil pumasa po kami. At kapag okay na po, formal na pong mailagay ang aming mga pangalan doon sa listahan ng mga pumasa
ay pwede na po naming makuha ang aming certificate at yun po ay kailangan para sa pag-apply po ng E7-4 na visa po mga kababayan ko ano. Again, ito pong company namin ay pagawaan po ito ng mga electric switchboard ano. So dito po siya ginagawa. Ayan, iba-iba po yung mga sukat nito no. So, kumbaga ito po ay mga pang electrical products. So, dito sa company namin, gumagawa po kami ng mga switchboard and at the same time, mga cover nito. At mayroon din po kami mga piping doon po sa kabilang building. Kung titingnan nyo po yung trabaho namin, parang ang dali-dali lang po, di ba? Pero napakadelikado po niyan. Nung ako po ay bagong dating dito, last 2013 ay sabi ko po ayaw ko na kasi mahirap po ito sa totoo lang. Kaya lang dahil po sa katagalan ng panahon na ako po or kami po ay nandito na, kumbaga nagiging bihasa na lang din kami dito sa trabahong ito. Pero noong una talaga ay talagang inaayawan ko to. Kaya lang walang magagawa kasi ito po yung kumpanyang ating nadatnan. Dito po tayo inilagay ng Panginoon. So ang ginawa na lang po namin ay sinikapan namin na na matutunan namin na kahit pa ito ay mahirap, delikado, ay ini-enjoy na lamang po namin ang aming mga sarili no. At siyempre inuuna din po namin diyan yung safety talaga kasi doon po sa mga unang mga pagkakataon ay medyo alanganin talaga kasi as you can notice po, press machine po yan. Pag nagkakamali ka po dyan ay pwede pong mapasok yung daliri mo doon sa loob at pwede pong maputol. May mga instances na rin po na may mga kasamahan kami rito, yung mga medyo may edad na po ng mga Koreana na naputulan na po dito ng daliri dito po sa makinang ito no. So kailangan po talaga rito na bago pumasok sa trabaho ay manalangin, magdasal, nang sa ganun ay bigyan po tayo ng guidance at protection nating mahal na Panginoon. And at the same time, kailangan rin po natin ng magkaroon ng presence of mind sa trabaho. At saka kailangan din po talaga natin na mag-ingat ng husto nang sa ganun ay maiwasan po natin kumbaga yung disgrasya no. Again, para po dun sa mga kababayan natin na gusto pong makarating at makapagtrabaho rito sa South Korea, pwede po kayong mag-inquire sa migrant center natin or yung dating POAA po natin Nang sa ganun ay malaman nyo po ang buong detalye, buong information kung paano ba mag-apply bilang isang EPS worker dito po sa bansang South Korea At kung gusto niyo naman pong mag-aral ng Korean language, nang sa ganun ay maipasa nyo po ang exam, meron pa akong i-refer sa inyo na isang school na talagang magagaling po yung mga teachers nila Isa po sa mga teacher po rito ay naging teacher ko po sa TESDA. Napakagaling po niya. So ito po ang lingual talk So may iba-iba po silang mga branches Calaverzon area Nag-offer po sila ng mga tutorial services Meron din po silang mga Sunday class at Sabado na mga klase. So pwede po kayong mag-message sa baba nang sa ganun ay patulungan ko po kayo, mag-guide ko po kayo regarding po kung paano mag-enroll sa school na to. Ulitin ko po, ang pangalan po ng school ay Lingual Talk So ilalagay ko rin po dito sa baba yung buong pangalan nito. Kabayan, walang mangyayari dyan sa pangarap mo kung patuloy ka lang mangarap at hindi ka kikilos. So, kailangan nating magsakripisyo, kailangan nating magsikap nang sa ganoon ay maging maayos po ang ating magandang kinabukasan So, tayo mismo sa sarili natin ang responsable kung ano man yung magiging bukas natin Hindi nakasalalay sa parents natin, sa mga taong nakapaligid sa atin or maging sa gobyerno ang tagumpay ng ating buhay kundi sa atin mismo kasi tayo mismo ang nagdidesisyon sa ating buhay. Kung ikaw kabayan, kung kontento ka na sa buhay mo na ganyan ay okay lang yan, pero kung gusto mo pang maging maayos o maging asinsado ang buhay mo, kailangan mo talagang kumilos. So kung gusto mo mag-Korea, kagaya ng nasabi ko, pwede kang mag-message talaga sa baba, pwede kitang bigyan ng mga ideas At saka kung gusto mo mag-aral,
doon po sa nabanggit ko kaninang school ay maasahan po yon. Pwede kang mag-inquire doon o pwede kang mag-message dito sa baba para matulungan kita, no? So sa inyo pong lahat na patuloy na sumusuporta dito sa channel ko, ulitin ko po, taos puso po ang aking pasasalamat sa inyo, no? Dahil kung wala po ang inyong suporta ay hindi po tayo ganado na gumawa ng mga content na kagaya po nito, no? So tayo po ay isang simpleng OFW lamang na nangangarap para maging ginhawa ang buhay natin, ano, at ng ating pamilya, kasi tayo po ay isinilang na mahirap at nagsumikap para maging maayos yung buhay natin dahil tayo po ay may pamilya na. Ang pangarap po natin ay hindi lang po para sa sarili natin kundi sa pamilya natin at sa mga taong gusto po nating tulungan, ano, gusto po nating sharean kumbaga ng blessings natin. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po, no? Kung ngayon ka lamang po kabayan napadpad rito sa channel natin, sana wag mong kalimutang mag-like, mag-follow sa aking Facebook page, I am AJ Vlog, ano, at sa ating YouTube channel na I am AJ Vlog din po. Nang sa ganon ay patuloy at ganahan tayong mag-upload ng mga videos na pwedeng kapulutan nyo po ng aral. So ngayon po ay winter na pala rito sa South Korea. Asahan nyo po na kapag nag-umpisa na yung malakas na snow, asahan nyo po na panay snow naman po yung i-upload natin. Pero magbibigay pa rin po tayo ng mga tips po sa inyong lahat. So once again po, sa inyong lahat, maraming salamat po. Mag-ingat po ang lahat. Saan magbansa kayo naroon, mga kababayan ko, no? Doon po sa mga kababayan nating OFW, saludo po ako sa inyong lahat. Alam ko po ang hirap at pagod ninyo. Tuloy nyo lang po yan. Huwag po kalimutan lamang na manalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil ang ating pong kalakasan at ang ating biyaya ay nagmula po sa Kanya. Maraming salamat. To God all be the glory. God bless. Sarang he!